Magandang araw sa inyo mga kababayan, nandito na naman ang inyong lingkod upang pag-usapan ang mga nangyari sa bayan. Pag-uusapan po natin ang issue hinggil sa West Philippine Sea na kung saan ito ay mainit ngayon sa social media. Ang bansa kong Pilipinas, mahal at hirang pinaglalaban. Mga ibang lahi ay gustong kumakamkam, sapagkat Pilipino'y lumalaban. Bansa ko na dating ipinatanggol ng lumad na Pilipino, bakit ngayon ay halos lahat ng negosyante ay Tsino? Mantakin mo mga kababayan, ang ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos parang hindi yata mapigilan at makipagsanib puwersa na sa Amerika. Ang tanong, kung sakaling matuloy ang gyera, hindi kaya tayo mas lalong hamak na nakakaawa? Isang malaking usapin ang pagkakaroon ng alyansa sa Amerika, lalo na't napapagitna ang Pilipinas sa isang mahigpit na tensyon sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa, ang Amerika at China. Hindi natin maikakailan na ang ating teritoryo sa West Philippine Sea ay mayaman sa likas na yaman, at ito ay pangunahing dahilan kung bakit ito pinag-aagawan. Alam naman natin na ang Amerika ay kilalang alyansa ng Pilipinas, ngunit hindi tayo makakaasa na sila ay tutupad sa usapan. Isipin na lang natin ang nangyari sa Ukraine na kung saan winasak sila ng kanilang kaaway na hindi man lang sinaklolohan ng Amerika. Maraming kababayan natin ang nag-aalinlangan sa pagiging tapat ng Amerika sa kanilang mga pangako. Ang nangyari sa Ukraine ay isang matinding halimbawa kung saan maraming tao ang naniniwala na ang suporta ng Amerika ay hindi lubusang naramdaman. Kung magkakaroon ng ganitong sitwasyon sa Pilipinas, paano na kaya tayo? Paano na kaya ang Pilipinas kung sumiklab ang galit at matuloy ang hidwaan kontra sa China? Ang ating bansa ay maliit kumpara sa China, at kung sakaling magkaroon ng armadong labanan, ang epekto nito ay tiyak na mapaminsala. Hindi lamang ito isang simpleng usapin ng teritoryo, kundi isang malaking hamon sa ating pambansang seguridad at ekonomiya. Hindi sapat ang makipag-alyansa lamang sa isang bansa, kundi kailangan din nating palakasin ang ating sariling depensa at pagkakaisa bilang isang bansa. Kailangan nating pag-isipan ang bawat hakbang na gagawin ng ating gobyerno sa pagharap sa isyung ito. Ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan ang dapat na maging pangunahing prioridad. Sa ngayon, marapat lamang na magkaisa tayo at suportahan ang mga hakbang na magpapalakas sa ating bansa, hindi lamang sa larangan ng depensa kundi pati na rin sa diplomasya. Sa huli, tayo bilang mga Pilipino ay dapat maging mapagmatsyag at kritikal sa mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan. Ang issue ng West Philippine Sea ay hindi lamang laban ng ilang tao kundi laban ng buong bansa. Kaya naman, magtulungan tayo at maging mapanuri sa mga pangyayari. Ang bansa kong Pilipinas, mahal at hirang pinaglalaban. Mga ibang lahi ay gustong kumakamkam, sapagkat Pilipino'y lumalaban. Bansa ko na dating ipinatanggol ng lumad na Pilipino, bakit ngayon ay halos lahat ng negosyante ay Tsino? Bansa